Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Matagal na po akong tagapakinig ng programa ninyo sa radyo, pati na rin sa inyong YouTube channel. Lalo na tuwing gabi bago ako matulog, nakabukas na ang cellphone ko habang nakaplug sa speaker. Kahit habang naglilinis ako ng karinderya o naguhugas ng mga plato, kayo ang kasama ko sa background habang naka-tune in sa inyong YouTube. Iba po talaga ang pakiramdam kapag may nakukwento na totoong buhay. Yung may halong lungkot, takot, minsan ay tawa rin. Ewan ko ba kung bakit, pero kahit paulit-ulit ko nang naririnig ang intro ninyo, kinikilabutan pa rin ako. Lalo na kapag kwento ng katatakutan. Unang beses ko po kayong napanood sa YouTube channel ninyo noong 2020, kasagsagan ng pandemya. Walang masyadong ginagawa sa bahay noon, kaya kung ano-ano na lamang ang pinapanood ko sa cellphone ko. May nag-share sa Facebook noong kwento ng isang OFW na may karanasan sa multo. Tapos ay napunta ako sa channel ninyo. Simula noon ay hindi na ako tumigil. Halos lahat ng episodes ninyo ay napakinggan ko na. Ngayong gabi ako naman po ang gustong magbahagi ng kwento. Isang bahagi ng buhay ko na kahit na anong pilit kong kalimutan ay hindi ko makakaya. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang takot. At minsan nga pati panaginip ko ay naapektuhan. Hindi ko po alam kung may maniniwala. Pero gusto ko lang po sanang mailabas ito sa dibdib ko. Sa inyo na lang po ako lumapit, Papa Dudut. Ako nga pala si Janice. Ako po yung tipong simpleng tao lang. Hindi ako palakibo. Hindi rin ako sosyal. Tahimik lang ako at kontento sa kung ano ang meron. Hindi ako katulad ng iba na mataas mangarap. Ang gusto ko lang ay maayos na buhay. Mayroong pagkain sa mesa at katahimikan. Maaga akong naulila, Papa Dudut. Wala po kong 12 noong sabay na nawala ang mga magulang ko dahil sa isang aksidente sa probinsya namin sa Quezon. Head-on collision daw, sabi ng pulis. Hindi ko masyadong naintindihan noon kasi bata pa lamang ako. Basta ang alam ko, pag uwi ko galing sa eskwelahan ay iyakan na sa bahay. Mula noon ay wala na silang dalawa. Buti na lamang at may tita ako na kababatang kapatid ni mama. Siya ang tumanggap sa akin at nagpalaki. Matandang dalaga ang tita ko. At siya na rin ang nagpaaral sa akin hanggang sa makatapos ako ng high school. Hindi man po siya mayaman, Papa Dudut, ay sinikap niyang maibigay sa akin ang kailangan ko. Sariwa pa sa alaala ko yung pagtitipid naming dalawa sa kuryente. Sa tubig pati na rin sa pagkain, pero kahit na ganoon ay hindi niya ako pinabayaan. Pagkatapos ko ng high school ay hindi na ako nagkolehiyo. Hindi dahil sa tamad ako, kundi dahil na rin sa sitwasyon namin. Ayokong maging pabigat pa ako kay Tita Lucia. Okay na sa akin na natuto akong magbasa, magsulat at magbilang. Sapat na yun sa akin para mabuhay, hindi ba?
Hindi ko na pinilit pa na mas tumaas pa doon. Sabi nga nila hindi lahat ng bagay ay kailangan mong pilitin. Lalo na kung alam mong wala ka rin namang ibang mapagkukunan. Simula noon ay tinulungan ko na lamang si Tita Lucia sa karinderyang itinayo niya sa gilid ng bahay. Doon na rin kami nakatira. Maliit lang ang karinderya namin, 3 lamesa, 12 monoblock na upuan, isang lumang refrigerator at isang kalan sa likod. Pero kahit simple ay maayos naman ang kita. Lalo na sa tanghali. Dagsang mga construction workers, tricycle drivers at mga estudyanteng dumaraan. Ako ang taga-sangag ng kanin, taga-timpla ng sausawan, tagahugas ng pinggan at minsan ay ako na rin ang tagatanggap ng bayad. Si Tita Lucia naman ang laging nasa harapan. Siya ang cook, siya ang nanay, siya rin ang best friend ko. Masaya na ako sa ganitong buhay, Papa Dudut. Hindi ko naman pinangarap ang maging manager o maging sikat. Sa totoo lang ay kontento na ako kapag nakakakain ako ng 3 beses sa isang araw at may kausap akong hindi ko kailangang piliting intindihin. Marunong naman ako sa basic English, yung mga how much, thank you, sorry po, mga ganon. Kaya hindi ako hirap sa pakikitungo sa customer. Lalo na pag may mga dumadaang banyaga na nagpapahanap ng tapsilog o itlog na maalat. Gising na ako madalas ng 5:00 ng umaga. Nagwawalis ako sa harapan ng karinderya habang hinihintay na magising si Tita. Pagkatapos, ilalatag ko na ang mga mesa, kukunin ang kaldero at sisimulan na ang araw. Sa gabi naman bago matulog ay madalas na nauupo ako sa labas. Tumatambay habang nakikinig ng kwento ninyo. Minsan nagkakape pa ako habang may kwento ng multo o kababalaghan sa speaker. Ewan ko kung bakit. Pero kahit kinikilabutan ako ay hindi ko magawang tumigil sa pakikinig. Tapos ayan, makakatulog na lamang ako sa silya. Hahatakin na lamang ako ni Tita papasok sa kwarto. Ganito ang takbo ng araw ko, Papa Dudut. Walang masyadong drama, wala ring masyadong komplikasyon. Minsan naiinggit ako sa mga kaibigan kong nakatapos ng kolehiyo. Yung may mga trabaho sa opisina. May sweldo kada kinsenas. Pero kapag naiisip kong wala akong utang, hindi ako nagkakasakit. At may kasama akong nagmamahal sa akin, nawawala yung inggit. Simple lang ang gusto ko. Yung katahimikan, seguridad at pagmamahal. Tulad nga po ng nabanggit ko sa unang bahagi ng sulat ko ay simple lang talaga ang buhay ko. Buhay karinderya, karinderya bahay. Minsan lang ako lumalabas at pag lumabas man ako sa palengke lang o kaya ay sa tindahan sa may kanto para bumili ng toyo, suka o yelo. Ang pinakalabas ko na siguro ay pag sumasama ako kay Tita Lucia. Mag-grocery tuwing Sabado ng hapon. Ganoon lang talaga ang routine ko. Walang masyadong bago pero masaya naman ako. Pero alam naman natin, Papa Dudut, kahit gaano kasimple ang isang araw, bigla na lamang pwedeng may dumating na bago sa buhay mo. Hindi mo akalain pero kusa siyang darating. Dahan-dahan hanggang sa bago mo pa man mapansin, binabago na pala niya ang takbo ng araw-araw mong routine. Ganon ang nangyari nang makilala ko si Lorenzo, Papa Dudut. Hindi ko kaagad napansin si Lorenzo nung una. Isa lang siya sa maraming customer na pumapasok sa karinderya namin. May mga araw kasi na sabay-sabay ang dagsa ng tao. Pag ganong oras, abala ako sa paglilinis ng mesa, pagbibigay ng tubig at pag-aabot ng resibo. Kaya madalas ay hindi ko na halos naaalala ang mukha ng bawat kumakain. Pero si Lorenzo naging pamilyar sa akin dahil sa iisang dahilan. Lagi siyang bumabalik. Nagsimula yon mga bandang huling linggo ng Abril.
Pumasok siyang mag-isa, nakasuot ng simpleng t-shirt at maong. May dalang backpack. Umupo siya sa bandang likod sa paboritong mesa ng mga estudyanteng madalas na magkating. Umorder siya ng adobo, 2 itlog na maalat at sinangag. Naalala ko pa kasi napakadami ang bigay kong kanin sa kanya. Nagkamali ako ng pagsandok. Nang matapos siyang kumain, lumapit siya sa akin at ngumiti. "Masarap yung adobo niyo ah. Masarap ang timpla." Napatingin ako sa kanya, ngumiti sabay sabing salamat po. "Luto po yan ni tita." Akala ko ay yun na yun. Pero kinabukasan ay bumalik siya. Ganon ulit. Mag-isa sa parehong mesa, umorder ng ibang ulam naman. Tapos pag-alis niya, magbibigay ng simpleng papuri, magbabayad at lalakad na paalis. Tumagal ng ilang linggo ang ganon. Araw-araw siyang nandun, lagi nasa parehong oras at lagi rin akong kinakausap, kahit sandali lang. Minsan ay tinatanong niya kung anong ulam namin kinabukasan at minsan naman ay nagtatanong kung may extra rice. At habang tumatagal ay napapansin ko na mas nagiging komportable na siya sa pakikipag-usap sa akin. Doon ko na rin siya nakilalang mas mabuti. Nalaman ko na 27 years old na siya at nagtatrabaho sa construction, tagaroon din pala siya sa kabilang kanto lang. Sabi niya, dito kasi simple lang ang buhay. Ang sarap sa pakiramdam. At tuwing sinasabi niya yon, tinitignan niya ako sa mata. At sabay ngiti. Hindi yung ngiting bastos o may ibig sabihin kundi yung ngiting sincero. Yung tipong parang sinasabing totoo ang sinasabi niya. Doon ko na napansing iba siya sa mga lalaking nakikilala ko noon. Sa mga susunod na araw, lalo siyang naging madalas sa karinderya. Minsan kahit na hindi tanghalian ay nandun siya para lang uminom ng soft drinks o kumain ng kwek-kwek. May mga pagkakataong tinutulungan pa niya akong magbitbit ng case ng tubig papuntang loob. Minsan naman ay siya na yung nagbubukas ng ilaw sa karinderya kung sakto siyang nandun pag nag-brown out. Si Tita Lucia, napansin na rin siya. Isang gabi habang naguhugas ako ng pinggan sa likod ay tinanong niya ako, "Janice, sino yung lalaking yun? Ang sipag tumulong ah. Nanliligaw na ba sa'yo yun?" Napangiti lamang ako at sumagot ng diretso, "Customer lang tita, baka gusto lang talagang tumulong." Pero sa loob-loob ko, may kung anong kilig akong nararamdaman. Hanggang isang araw. Nagulat na lamang ako nang hinarap niya ako at tinanong kung pwede akong ligawan. Napatigil ako sa ginagawa ko, napatingin ako sa kanya. Tapos bigla siyang ngumiti ng mahina. Yung parang nahihiya pero pilit na lumalakas ang loob. "Alam kong simple lang ako at simple lang din ang buhay mo. Pero gusto ko sanang subukan. Hindi ako magmamadali, hindi ko rin kailangang sagutin mo agad. Pero gusto ko lang sanang malaman mo na seryoso ako." Hindi ako nakasagot kaagad, Papa Dudut. Parang ang daming tumakbo sa utak ko. Pero bago pa ako makapagsalita ay sumingit si Tita Lucia. Narinig pala niya ang sinasabi ni Lorenzo. "Anong pangalan mo, iho?" tanong ni Tita habang papalapit. Napakamot si Lorenzo. "Lorenzo po. Tita, Lorenzo Manalo." Anong sadya mo sa pamangkin ko?" "Sabi ko po gusto ko siyang ligawan kung papayag po kayo." Tahimik si Tita sandali. Tinignan niya si Lorenzo mula ulo hanggang paa. Parang sinusuri tapos ay bigla siyang ngumiti. "Aba, marunong magpaalam. Sige, wala naman akong tutol dyan, basta wag mo lang paiyakin ang pamangkin ko ha." Doon ko nakita na may respeto si Lorenzo. Hindi lang sa akin kundi pati na rin sa tita ko. Hindi siya tulad ng iba na basta na lamang magte-text o magpaparamdam ng motibo. Siya pumunta, humarap at nagtanong ng permiso. Simula noon ay mas naging malapit na siya sa amin. Hindi lang siya customer, parang parte na siya ng pang-araw-araw naming buhay.
Minsan ay dinadalahan niya ako ng tinapay tuwing umaga. Minsan naman ay binibigyan niya ng libreng wifi si tita sa karinderya. Minsan pa nga ay sabay kaming pumupunta ng palengke. Dumaan ng mga buwan, hindi ko man napansin, pero unti-unti ay napalapit na rin ako sa kanya. Ramdam ko yung pag-aalaga niya, yung malasakit. Hindi siya pala sabi ng I love you, pero ramdam mo sa kilos tulad na lamang nung minsang nilagnat ako. Hindi siya umalis sa labas ng bahay hanggang sa bumaba ang lagnat ko. May dala pa siyang gamot at gatas. Yung ibang lalaki siguro'y naiinis na sa init o sa lamok, pero siya ay tiniis lahat. At nung gabing medyo maayos na ang pakiramdam ko ay binuksan ko ang bintana at tinawag ko siya. Umupo siya sa labas habang nakatayo lang ako sa loob. Tapos ay tinanong ko siya, "Hindi ka pa ba napapagod?" Ngumiti lang siya, Papa Dudut. "Hindi ako napapagod sa iyo." At doon ko na siya sinagot. Hindi ko alam kung bakit doon at kung bakit bigla, pero naramdaman ko na lamang na yon ang tamang panahon. Hindi niya ako pinilit, hindi niya ako minadali. Minahal niya ako sa paraang simple, tahimik, totoo at buo. Mas naging masaya ang mga araw ko pagkatapos noon. Mas magang pumasok sa karinderya. Mas magaan ang paghahanda ng almusal. Laging may good morning, laging may dalang chichirya. Pero Papa Dudut, sa kabila ng lahat ng ito, may mga bagay pala sa buhay na kahit na anong saya ang meron ka, hindi mo talaga matatakasan. At doon na po nagsimula ang pagbabagong hindi ko kailanman inakala. Simula nang naging kami ni Lorenzo ay doon ko talaga naramdaman kung paano ang mahalin ng buong buo. Hindi ko akalaing darating sa buhay ko ang isang katulad niya, yung tipo ng lalaking hindi lang mabait kundi may respeto. Maalaga at marunong tumupad sa pangako. Sa totoo lang, sa simpleng buhay na meron ako ay sapat na sana sa akin ang may masarap na ulam sa hapag at may katawang maayos sa pagtulog. Pero dumating si Lorenzo at binigyan niya ng bagong kulay ang mundo ko. Mabait si Lorenzo, hindi lang sa akin kundi pati kay Tita Lucia. Sa tuwing dadalaw siya sa bahay, lagi siyang may dalang pasalubong para kay tita. Prutas, tinapay, minsan kahit simpleng pandesal lang. Napapalapit agad siya sa mga tao dahil sa ugali niya. Hindi siya yung maingay o palatawa, pero may dating siya na mapapansin mong maaasahan. Minsan tumutulong siya sa pag-aayos ng gripo o pagbubuhat ng sako ng bigas. Kusa siyang kikilos, hindi mo na kailangan pang utusan. Hindi rin siya kailanman naging bastos. Hindi ko naramdaman na pinipilit niya ako sa mga bagay na hindi ko gusto. Sa bawat date namin, hinahatid niya ako pauwi kahit malayo. Minsan nga kahit maulan, basta masiguradong makakauwi ako ng ligtas. Okay na sa kanya. Tuwing may tampuhan kami ay siya pa rin ang unang lalapit. Hihintayin niya akong lumamig ang ulo tapos ay kakausapin ako na parang walang naganap. Pero may kasamang yakap at lambing na sa kanya ko lamang naranasan. Simple lang ang mga date namin sa plaza. Kumakain kami ng kwek-kwek o fishball. Tapos naglalakad sa palibot habang nagkwekwentuhan. May pagkakataon pang sinamahan niya ako sa palengke at pinawanan lang namin yung insidenteng natalsikan siya ng tubig ng isda. Sabi niya, buti na lang at hindi suka. Sabay tawa ng malakas na parang bata. Mababaw lang ang kaligayahan namin, Papa Dudut, pero sobrang saya ko sa mga panahong kasama ko siya. Madalas din siyang dumalaw sa karinderya. Hindi lang para kumain kundi para lamang makita ko.
Nakaupo siya sa isang sulok habang pinapanood akong nag-aasikaso ng mga ulam ng customer at ng kusina. Minsan tumutulong siyang maghugas ng plato kapag hindi matao. Para makasama lang kita kahit saglit, sabi niya minsan habang inaabot ang tuyong basahan. Sa 2 taon naming magkasama, madami na rin kami napag-usapan tungkol sa future. Plano naming bumili ng maliit na lupa sa kabilang baryo. Sabi niya kapag nakaluwag-luwag na kami ay magpapagawa kami ng bahay. Kahit na 1 kwarto lang muna basta may sarili kaming lugar. Tapos gusto niya agad kaming magkaroon ng anak. 2 raw, 1 babae at 1 lalaki. Ako raw ang magtatakda ng pangalan, siya naman ang bahala sa pagpapatayo ng duyan sa likod ng bahay. Kaya nung isang araw na nagaya siyang kumain sa karinderyang pinakapaborito naming puntahan, nagulat ako. Seryoso siya. Medyo kinakabahan pero ramdam kong may magandang sasabihin. Pagkaupo pa lang namin ay sinabi na niya kaagad, Papa Dudut. Janice, gusto na kitang makasama habang buhay. Gusto na kitang pakasalan. Hindi ako kaagad nakasagot. Naiyak ako. Hindi po dahil sa kaba, kundi dahil sa sobrang tuwa. Alam ko sa sarili ko na mahal ko siya at handa akong sumama sa kanya sa kahit na anong landas. Kaya sinabi ko, oo, Lorenzo, oo. Naluha siya sa harapan ko. Inabot niya ang kamay ko at hinawakan ito ng sobrang higpit. Tapos hinalikan niya ang likod ng palad ko. Sabay sabing salamat Janice, salamat. Nang gabing yon ay napagdesisyon na naming magpaalam na kay Tita Lucia. Kinakabahan kaming pareho. Alam naming mahal kami ni Tita pero syempre hindi natin alam kung ano ang sasabihin niya sa plano naming magpakasal. Nakaupo si Tita sa sala habang nananahi. Kami ni Lorenzo ay magkahawak ng kamay, dahan-dahang lumapit. Tita, may sasabihin po sana kami, bungad ko. Napatingin siya sa amin, nakangiti pero parang nag-aabang. Gusto na po sana naming magpakasal ni Lorenzo, dagdag ko. Tahimik si Tita sa loob ng ilang segundo. Pero nang tumingin siya sa amin ay may luha na sa mata niya. Matagal ko nang alam na darating tong araw na ito. Matagal ko na rin nakikitang masaya ka. Janice, hindi ako tututol, basta siguraduhin ninyong alagaan ninyo ang isa't isa. Sabay kaming napaluha. Umupo si Tita at niyakap ako. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Lorenzo at sinabing anak na rin ang turing ko sa iyo. Salamat sa pagmamahal mo kay Janice. Ilang linggo pagkatapos noon ay sinimulan na namin ang simpleng plano para sa kasal. Walang ingranding handaan. Konti lang ang bisita, ilang kamag-anak, kapitbahay at malalapit na kaibigan. Pero para sa akin yon ang pinakamasayang araw ng buhay ko. Suot ko ang puting bestidang pinaayos ko lang sa mananahe sa kabilang baryo. Simple lang pero malinis tignan. Si Lorenzo ay nakabarong at kahit na hindi sanay magsuot noon, ang gwapo-gwapo niya sa paningin ko. Hindi ko mapigilan ang mga luha ko habang naglalakad ako papunta sa kanya. Siya rin ay umiiyak na. Nang maghawakan kami ng kamay sa harap ng altar, ramdam ko na eto na talaga ang simula ng panibagong yugto ng buhay ko. Kasama ang lalaking pinapangarap kong makasama sa panghabang buhay. Sa araw na yon ay hindi ko naisip na may darating pang bagyo sa buhay naming dalawa. Sa araw na yon akala ko ay simula na ng habang buhay naming masaya. Nagsimula ang lahat ng simulang sumakit ang tiyan ni Tita Lucia. Akala namin ay simpleng kabag lang o baka dahil sa kinain niya. Pero habang lumilipas sa mga araw ay mas lumalala ang nararamdaman niya. Gabi-gabi siyang umiiyak sa sakit. Dinala namin siya sa doktor at doon namin nalaman ang mabigat na balita na may cancer siya. Tahimik ang mundo ko. Parang isang iglap, lahat ng kasiyahan at plano namin ay napalitan ng pangamba. 1 taon ding nakipaglaban si Tita Lucia sa sakit. Sa mga panahong yon si Lorenzo ang naging lakas ko. Siyang nagtulak sa akin na bumangon.
Siya nag-asikaso kay tita kapag hindi ko na kaya. Hanggang sa huling mga araw ni tita, hindi siya bumitaw. At bago pumanaw si Tita Lucia ay mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Lorenzo at sinabing, "Sa'yo ko na iniiwan si Janice. Ikaw na ang bahala sa kanya. Alagaan at mahalin mo siya." Ilang araw matapos mailibing si tita ay nanatili kaming tahimik ni Lorenzo. Parang kulang, parang may puwang sa bahay. Pero sinubukan naming bumangon muli kahit mabigat. 3 buwan ang lumipas, saka ko nalaman na buntis ako. Imbes na puro tuwa ang maramdaman ko, may halong takot. Kasabay kasi nito ang pagkawala ng trabaho ni Lorenzo. Nawalan siya ng kontrata sa construction site kung saan siya nagtatrabaho at ilang linggo rin siyang walang makitang kapalit. Sunod-sunod ang mga gastusin, gamot, upa, pagkain, check-up sa pagbubuntis ko. Hanggang sa napagdesisyon naming lumipat muna sa Bicol, sa bahay ng mga magulang ni Lorenzo. Doon daw kami makakatipid. Wala nang upa at may tumutulong pa kung sakaling kailangan ng panggastos. Nagdalawang isip ako noong una. Iniisip ko si tita, ang alaala niya sa bahay, ang karinderyang iniwan ko pansamantala. Pero sa huli sumang-ayon din ako. Alam kong hindi madali pero may tiwala ako kay Lorenzo. Tiwala na kahit saan kami dalhin ang kapalaran, hindi niya ako pababayaan. At doon nagsimula ang panibagong kabanata ng buhay naming mag-asawa. Malayo sa kinasanayan, malayo sa komportableng mundo, pero magkasama pa rin. Akala ko ay sapat na ang pagmamahal para sa mga pagsubok namin ay malampasan. Pero unti-unti kong natutunan na may mga laban sa buhay na sinusubok kung gaano mo talaga kakilala ang taong pinili mong makasama sa panghabang buhay. Halos 1 buong araw ang biyahe namin papunta sa Bicol. Pagkarating namin sa isang bayan ay bumaba kami sa bus at sumakay ng tricycle. Pero hindi pa man kami nakakalayo, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan at nasiraan ng tricycle. Wala kaming choice kundi ang maglakad. Bago kami umalis, sinabihan kami ng tricycle driver na mag-iingat kami sa daanan at sa mga taong makakausap namin. Dahil sa ulan, kinailangan naming makisilong sa unang bahay na nadaanan namin. Maliit lamang ito, bahay kubo ang itsura, gawa sa kahoy at pawid. Doon namin nakilala ang mag-asawang Carding at Mia. Kasama ang anak nilang lalaki na sa tansya ko'y mga 3 taong gulang pa lamang. Pinatuloy nila kami ng bukal sa loob. Binigyan kami ng tuwalya at pamalit na damit para hindi kami sipunin. Pero hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang tingin ng bata sa tiyan ko. Noong panahong yon ay may 4 hanggang 5 buwang sanggol na sa loob. Para bang may alam siya na kami mismo ay hindi pa batid. "Magpahinga muna kayo sa kwarto," sabi ni Aling Mia. Tinuro niya ang isang maliit na silid na may banig at kulambo. Nagpasalamat kami at pumasok sa loob. Pero sinabi ko kay Lorenzo na hindi ako komportable dito. Hinawakan niya ang kamay ko. "Tiisin na muna natin. Bukas ng umaga ay aalis na rin tayo." Tumango na lamang ako pero hindi ko alam kung ang ginaw ng ulan ang nagpapanginig sa akin o ang pakiramdam na may kakaiba sa bahay na ito. Nagising ako nang may dumampi sa tiyan ko. Nang tumingin ako, si Adrian yon. Nakahiga sa tabi ko, nakalaway pa at hinahawakan ng tiyan ko. Hindi ko inaasahan yon kaya napasigaw ako. Sigaw ko ang gumising kay Lorenzo. Bigla namang pumasok si Carding, hinila niya si Adrian palabas ng kwarto tapos isinampal siya ng malakas. Tila ba gusto niyang patahimikin si Adrian sa harap ng mga magulang. Nakakagulat ang ginawa niya, lalo na sa bata. Hindi ko mawari kung ano ang iniisip niya. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Natakpan ko yung bibig ko kasi sobra akong nagulat at nasaktan. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n ang naging reaksyon nila. Lalo na si Carding. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, ang dami kong iniisip na hindi ko masabi.
Pagkatapos ng nangyari ay naupo kami ni Lorenzo sa gilid ng kama habang pinagmamasdan ang bata na nakatulog na sa kwarto. Tahimik siya pero ramdam namin ni Lorenzo na may kakaiba sa kanya. Hindi tulad ng mga normal na bata, sobrang tahimik at parang laging nagbabantay sa paligid. "Ano ba yan, Lorenzo?" tanong ko habang pinipisil ang noo ko. "Hindi mo ba napapansin na parang may something sa bata na yun? Hindi lang basta bata lang." Tumango siya. Halatang nag-aalala rin. "Alam ko, Janice, minsan nga pag tinitignan ko siya, parang may ibang bagay na hindi natin makita. Pero ramdam mo parang hindi siya tulad ng mga batang kilala natin." Habang umuulan sa labas, lumakas ang pagbagsak ng mga patak sa bubong. Ang init sa loob ng bahay pero ramdam mo pa rin ang lamig sa paligid. "Siguro pag humupa na ang ulan, dapat na talaga tayong umalis," sabi pa ni Lorenzo. "Hindi maganda dito, lalo na para kay Adrian. Parang may tinatagong problema tong bahay na to at hindi natin maayos." Tumingin ako sa kanya, medyo natatakot pero alam kong tama siya. Oo nga, hindi na ito lugar para sa atin. Nilingon namin ang bata na nakahiga sa kama. Tahimik na tulog. Pero hindi ko maalis sa isipan ko yung kakaibang tingin niya ng gabing yon. Pag humupa ang ulan, "Tara na, umalis na tayo kaagad," seryoso kong sabi. Kinabukasan, malakas pa rin ang ulan, parang hindi titigil. At ang hangin ay malamig, halos tumutusok sa balat. Hindi kami makaalis kaagad dahil basa pa yung mga daanan at delikado kung lalakad pa kami sa labas. Pero kahit na ganon, pakiramdam namin may mabigat na nakabuntot sa amin, parang may sinusundan. Habang nag-aayos kami sa loob ng bahay, hindi sinasadya na napadaan kami sa kwarto ni Carding. Nang makita namin yung pinaka hindi namin inaasahan. Si Carding kasama yung iba pa niyang kasama, hawak-hawak ang sariwang karne na may dugo pa. Hindi namin alam kung saan nanggaling yon, pero ang itsura ay parang sa mga hayop. Malamig at may malansang amoy. Tumingin kami ng mas malapitan at doon pa lang ay lalong lumakas ang takot ko nang makita na sinubo ni Carding ang maliit na piraso ng karne. Ginuya niya ito ng walang pakialam. Parang normal lang sa kanya. Ang mukha niya ay seryoso at walang emosyon. Parang hindi tao na kumakain ng ganong bagay. Naramdaman ko na parang lumamig ang buong katawan ko at tumigil ang mga tao sa paligid namin. Parang napahinto sa paghinga. Hindi ko alam kung paano pero unti-unting lumala ang atmosphere sa loob ng bahay. Parang may bumangon na kasamaan. Nagkatinginan kami ni Lorenzo, pareho kaming takot pero kailangan naming lumabas kaagad. Umakbang kami papunta sa pinto. Takot nang makaalis sa lugar na ito. Pero doon na nagsimula ang tunay na takot dahil nakakandado ang pinto. Hindi namin maintindihan kung paano nangyari yon. Parang may puwersang mas malakas sa amin ang nagpipigil. Sa loob ng dibdib ko ay tumibok ng mabilis ang puso ko at sa bawat hininga ko ay tila may kasamang malamig na pangamba. Mabuti na lamang at si Adrian ay lumapit bigla na may hawak na susi. Para siyang tahimik na tagapagligtas sa gitna ng dilim. Agad niyang inabot ang susi kay Lorenzo at nabuksan namin ang pinto ng walang kahirap-hirap. Hindi man nakapagsalita si Adrian pero ramdam namin sa mata niya na may seryosong babala. Tahimik niyang sinenyasan kami na kailangan na naming umalis kaagad. Kahit pa bumigat ang puso ko at kahit na ang utak ko ay parang pinipigilan na sumigaw sa takot. Wala kaming nagawa kundi ang tumakbo palayo sa bahay na yon. Hindi kami naglingon kahit na isang beses. Habang tumatakbo kami, naririnig ko pa rin sa likod ang parang yabag ng mga paa. Mabilis at malapit. Hindi ko alam kung tao ba yon o isang nilalang na sumusunod sa amin. Hindi namin alam kung anong klaseng dilim ang naninirahan sa bahay na yon. Pero sigurado akong hindi namin dapat ginising yung mga bagay na nakatago roon. Habang tumatakbo, hindi kami nakapagpahinga ng maayos. Parang may mabigat na presensya pa rin na nakapaligid sa amin.
Kahit na lumayo na kami sa bahay na yon ay ramdam namin ang paghabol nila at rinig ang mga boses na hindi kami pwedeng makalayo at mabuhay. Pumintig ang puso ko sa kaba. Hindi namin maintindihan kung bakit ganito ang reaksyon nila. Pero ramdam namin ang panganib. Alam namin na seryoso sila at hindi basta-basta hahayaan kaming makalaya. Sa tulong ng Diyos. Habang kami tumatakbo ng para bang hinahabol kami ng mga anino, ay may dumaan na tricycle sa kalsada. Walang pagkalinlangang sumigaw si Lorenzo, humingi ng saklolo at agad kaming tinulungan ng tricycle driver. Para kaming mga tao na naligtas mula sa isang bangungot. Habang nasa likod ng tricycle ay lumala ang mga kaba ko nang marinig ko ang kwento ng driver. Buti na lang at nakalayo kayo, sabi niya. Dahil may kulto ang naninirahan dyan sa lugar na yan. Mga kulto na may ginagawa na hindi mo aakalain. Kumakain sila ng sariwang karne, hayop man o tao. Hindi makapaniwala si Lorenzo at pati ako ay halos hindi makahinga ng mabuti sa takot. Para bang ang mga bangungot na yon ay hindi na lamang mga kwento kundi totoong nangyayari. Laking pasasalamat namin sa Diyos at sa tricycle driver na dumaan sa oras na yon. Dahil kung hindi, baka hindi kami nakaligtas. Ilang taon na ang lumipas mula noon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin namin makalimutan ang mga nangyari. Lahat ng detalye ay malinaw sa isip namin. Yung amoy ng dugo, yung malamig na pakiramdam sa loob ng bahay at yung mga matang walang kibo ng isang tao na parang nagbabantay sa dilim. Hindi namin nais balikan pa yon. Pero ang mga ala-ala ng gabing yon ay mananatili sa amin habang buhay. Paalala ng panganib na dulot ng mga nilalang na dapat ay hindi na natin nilalapitan. Maraming salamat po Papa Dudut sa pakikinig sa kwento namin. Sana'y makatulong ito upang makaiwas ang iba sa ganitong klase ng kapahamakan. Hanggang sa muli, Janice at Lorenzo. Sa mga ganitong kwento ay laging tandaan na hindi basta-basta ang mga bagay na hindi natin maintindihan. Minsan ay may mga tao o lugar na puno ng dilim. Hindi lang sa literal na paraan, kundi sa puso at isipan nila. Kapag may naramdamang kayong kakaiba o panganib, huwag ipagsawalang bahala. Makinig sa inyong pakiramdam at lumayo kung kinakailangan. Higit sa lahat ay manalig kayo sa Diyos at humingi ng gabay at proteksyon. Ang mundo ay puno ng misteryo at mga bagay na hindi natin nakikita. Pero may kapangyarihan tayo, ang katapangan, pagkakaisa at pananalig upang malampasan ang mga pagsubok. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut